doon sa anong lugar? Bulalakaw. Shall we all stand, please? Where's your interpreter, brother? Sick? Oh, yeah. Is there any volunteer that could sit down with Brother Edward and, yeah, anyone? Okay, sit down with him. Okay. All right. So got yours? Okay. Good? Okay. All right. Amen. Alawan po natin. Very good. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. At, no need to interpret. I can English all the way. No. Thank you, Pastor Hill, for another privilege. Maupo muna po kayo, mga kapatid. At kanina pa po malamig yung kamay ko eh. At magpapainit muna po tayo. English. I believe in a hill called Mount Calvary. I believe whatever they cost. And when time has surrendered and earth is no more, I'll still cling to the old rugged cross. I believe that this life with its great mysteries surely someday will come to an end. Oh, but faith will conquer the darkness and death, and will lead it at last to my friend. I believe that the Christ who was slain on the cross has the power to change life today. For He changed me completely. A new life is mine. That is why by the cross I will stay. I believe in a hill called Mount Calvary. Yes, I believe whatever the cost. And when time has surrendered and earth is no more, I'll still cling to the old rugged cross. And when time has surrendered and earth is no more, I'll still cling to the old rugged cross. Salamat po sa Panginoon at tayo po ay nabigyan po ng pribileyo. Ano po? At pag tayo po nasa gawain, nasa mission, ay talagang papasalamatan mo na Baptist ka. Amen? Kaya sabi ko nga na kanina, dalawang sasakyan yung umaandar doon sa ating mission sa Bulalakaw. And you will be proud every Sunday. Hindi po ito para to brag or para ipagmayabang. Every Sunday, kapatid, napupuno natin ang sasakyan. And makakasalubong ka doon na may talagang naka-brand new pang sasakyan pero alog-alog dahil 2, 3 ang laman.
No po, but talagang papasalamatan. Thank you for the training na binigay sa atin ng simbahan pong ito. Thank you. Personally, thank God na meron tayong pastor, Pastor Hill. Maraming salamat po, Pastor. Tayo po magstay yung lahat. Amen. Open your Bibles, please. John chapter 6. John chapter 6. Maganda sanang basahin yung the whole chapter. Hanggang 71 po yan. Ano po, but pumili lang po ako ng 3 verses and mamaya ay hihimay-himayin po natin mga verses dyan para maunawaan po natin. Alright, John chapter 6 verse 65 to 67. John chapter 6 verse 65 to 67. Diyan na po kayo, amen? Or sabi ng Bible, and he said, therefore said I unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? So if you have a red letter edition Bible, ang nagtatanong po, ang nagsabi po diyan ng Panginoong Kristo, that will ye also go away. See, so mamaya hihimayin po natin yung verse para mas maunawaan po natin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa hapon pong ito. Salamat sa panibagong buhay at kalakasan po muli. And huwag niyo pong iwala, Panginoon, ang aming excitement sa pakikinig po ng inyong pong salita. This is your word, O God. Tago niyo po, Panginoon, sa likod ng pulpito pong ito. At kayo po ang makita, Panginoon, at hindi po ang inyong pong lingkod, Panginoon. Kayo po ang maitaas sa buhay po namin. Give them an understanding, also wisdom, power, Panginoon, sa pag-deliver po ng inyong pong salita. Pinupuri ko po na pinapasalamatan, patawarin kami sa amin na gawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, pwede na pong magsiupo sa presensya po ng ating Panginoon. Alright, so maliwanag po yung ating mga binasang talata, kapatid. Ano po? You will see, brethren, sa ating talatang nabasa that this is the preaching journey during ng ating Panginoong Kristo during His earthly ministry. And this is where the events followed by the feeding of 5,000. Kung babasahin niyo po, yung unang part ng chapter po na yan, ay makikita, mababasa niyo po dyan, nung ang Panginoon po ay nagpakain with just 5 loaves and 2 fishes. Amen. Alright? So nagpakain po siya ng 5,000 dyan. Sa first part, ay mababasa po niyo dyan sa mga unang verse ng chapter 6. So we know the story, amen. 5 loaves and 2 fishes, over 1,000 people. Alright? Witness po ang miracles po ng ating Panginoong Kristo. And because sa ginawa na miracles ng ating Panginoon sa feeding of 5,000, ay maraming Hudyo or maraming Jews ang gusto siyang gawing king. Okay, sa pagsunod-sunod mo yung verse po na yan, ay balik po tayo dyan sa verse 14 para magbigay lang po tayo ng short background sa bago tayo pumunta sa ating pinag-uusapan. Okay? Now, sabi dyan sa verse 14, then those men, okay, verse 14, chapter 6 lang po, then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, this is of truth that prophet that should come into this world. Verse 15, when Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king, he departed again into a mountain himself alone. So kapatid, alam naman natin kapatid, Jesus Christ is the King of Kings and Lord of Lords. Paano mo gagawin ng isang hari ay ang layunin ng ating Panginoon ay napunta siya para tayo ay maligtas. Amen? At hindi para manatili, para maging kanilang hari. Totally, talagang He is the King of Kings and Lord of Lords. Ano po? So somewhere, nag-depart siya through mountain, and because of what happened, mga kapatid, ay nag-depart sila doon sa kanilang pinanggalingan, crossing, at pumunta po ang mga disciple, nag-sail po sila,
At ang kanilang direksyon ay papunta po ng Capernaum. Tama po ba, Pastor? Capernaum. Okay, Capernaum nang wala ang Panginoon. But this is another power na pinakita ng Panginoon. Iniwan nila ang Panginoon because pumunta ang Panginoon ng solo doon sa mga mountain, hindi nila alam kung nasaan. At sila ay naglayag nang wala ang Panginoon. But there's no problem with that, brethren. Bakit? Sumunod ang Panginoon na naglalakad sa dagat. Nung kami po ay nagta-travel dito, medyo wavy po ang barko papunta ng alon. Talagang yung may ilaw kami natatanaw, sa sobrang wave niya, yung ilaw, makikita namin, mamaya mawawala-wala na naman. Ibig sabihin, talagang grabe ang pag-shake ng barko. Hindi po ako marunong lumangoy, mga kapatid. Okay, malaki lang po ako, pero sabi ko, by the way, nandyan po yung asawa ko, nandyan din po yung aking anak. Sabi ko, ano't ano man, ibigay mo kay Pastor Dex ang anak natin. Okay. Kahit hindi pa kumakampay yan, hindi ito pang insulto. Talagang pag hindi pa kumakampay si Pastor Dex, lumulutang na talaga siya. May hilig siya mag-float eh. Sabi ko sa kanya, bigay mo kay tatay si Isabel. Okay? Ikaw, sabi ko kay Mrs., marunong ka lumangoy. Kuha ka ng life jacket, lumangoy ka. Siyempre, sumakay ka dun sa boat na inaano ng barko. Okay, sabi niya, ano naman gagawin mo? Sabi nga ni Ninong Noel, pag di ka marunong lumangoy, wag ka naman laban. Ibigay mo na lang. sabi nga ni Noel, mapapagod ka lang. Pag di ka marunong lumangoy, paubaya mo na. No. Kaya ang ginawa ko, kapatid, sabi ko, matulong, pahinga ka dyan. Sabi ko, magpahinga ka. Ako magbabantay kay Isabel. Pero may yakap po akong life jacket. No. Sabi ko nga, this is another miracle, kapatid. So, papunta silang Capernaum and sumunod ang Panginoon dahil naiwan ang Panginoon ng boat. Sumunod siya and nakasakay siya hanggang, to make the story short, nakarating sila ng Capernaum together with his disciple at ang Panginoon po ay nagsalita sa synagogue. Okay, the synagogue, and Jesus Christ, brethren, is always on the mission to preach the gospel at hinayag ng Panginoon sa chapter 6 ng book of John about parables of the bread of life. Titignan po natin dyan from verse 50. Alright, na-open po dyan ng Panginoon. Balikan lang po natin saglit ng verse 50 of chapter 6. Sabi dyan, this is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Verse 51, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. So alam naman natin, kapatid, that pag ang Panginoon nagsalita, marami siyang ginagamit na parabola. I am the door. I am the bread of life. Hindi, I am. Alright? So, hindi per se na siya ang pinto, literal na pinto na talagang bubuksan. Okay? Kaya nga tinawag na parable, earthly story with heavenly meaning. Okay? So, sa pagpapatuloy ng story ng Panginoon dyan, sa verse 51, ang Panginoon na nagsasalita po dyan. Now, sa verse 52, punta po tayo dyan. Dito na po, nagsimula. Alright? Sabi sa verse 52, the Jews therefore, okay, narinig nyo naman po yung sinabi ng Panginoong Kristo, I am the living bread. Prinisent niya yung kanyang sarili. The Jews therefore strove among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Okay, that is the question of the Jews. Paano niya naman ibibigay yung kanyang sarili bilang tinapay para kainin natin? Parang very ambabaw ng kanilang thinking dun sa sinabi ng Panginoon. Here comes the worst. Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, ye have no life in you. Kanina tinapay lang, kapatid. Ngayon flesh and blood na. Sabi, isip-isip ng mga Hudyo, bira, kanibalismo na tayo nito. Hey, isip-isip nila, bakit kakainin natin yung flesh? Pati yung dugo, iinumin din natin.
ipapartake din natin. You see? Now, how can this man give his flesh to eat? Hindi pa natatapos dyan. Sabi ko nga, ng pagtataka ng mga Hudyo, Jesus said, "Whoso eateth my flesh and drinketh my blood." Kaya sila dyan, kapatid, mas nagulantan. That's why, to understand, by the way, the title of the message, God's heart for the mission. God's heart for the mission. That's why to understand the heart of God through the mission, number one, we need to have a heart that is changed by God. We need to have a heart that is changed by God. Dahil kapatid, kung tayo ay gusto nating mag-participate, gusto nating involve ang ating sarili sa gawain ng Panginoon, we need to have a change of heart. Kailangan mabago ang ating puso toward the ministry of God. Kasi kapatid, sabi, maraming preaching, si Pastor Hill, si Preacher Jao, si Preacher Maki, all about change of mind. Okay? Hindi lang, nadaanan na rin nila about change of heart. But this is very important, kapatid. Bakit? Ang puso ay mapanlin lang. Na maraming kabataan ang dinurog ang puso. Dahil sa heart na yan. Na-share ko kanina kay Pastor Hill. Sa Bulalakaw, merong namatay dun sa isang lugar sa amin. I think nasa age of 21, nag-aaral pa at ang kinukuha niya ay criminology. So I think graduating na siya. After niyang graduate, magtitest na lang siya na isang exam and then mag-undergo siya ng training sa pagpupulis. And then nabalita, naabutan sa kanyang dorm, may tali, at nandun na nakabitin na siya doon sa kanyang dorm. Mag-isa siya doon sa kanyang dorm. Ang cause ng kanyang pagbibigti, brinake siya ng girlfriend niya. Kaya sa halip na naawa yung tatay niya, lahat ng murang alam nyo, binigay niya doon sa anak niya. Kung kayo nasa kalagayan ng tatay, sabihin natin hindi kayo magmura. Ba't matutuwa kaya kayo sa ginawa niya? Na kung siya ay nakapagtapos, nakapag-test, nakapag-pulis, may bastanting trabaho, kapatid, hindi lang yun ang makikilala niya sa buhay niya. Would you imagine? Dahil na heartbroken sa isang babae, nagpatiwakal. Listen to this, brethren, lalo sa mga kabataan. Huwag niyong sayangin ang buhay niyo na i-spend sa mga bagay na walang kwenta. It is not your time. Hindi pa oras para dyan sa mga bagay na yan. Hindi pa, kapatid. Kailangan magkaroon ka ng na mabago yung puso mo towards sa ministry ng Panginoon. I am 26 years old, brethren. Ganoon din ang aking asawa, 26 years old. May asawa, may isang anak. At the age of, I think 23, 24, umiwalay na ako kay tatay. Because of the mission. Bisita na lang, pastor. Humiwalay ako, kapatid, at the age of 24. Dahil nag-decide ako na magpagamit sa Panginoon. This is not to brag na dapat mong ipagmayabang. Yung pinupunto ko lang, kapatid, at the age of 26, pwede ka maging bastante. Are you listening, amen? Brother Jude, wala naman ako sa kalagayan mo eh. Hindi naman ako anak ng pastor. Well, sa paanong paraan, kapatid, kumbaga, sabi ko nga marami, lalo't na sa team preparation, marami kayong kinakatakutan na wala kayong pera, wala kayong pampakasal. Kapatid, laging sinasabi ng ating mahal na pastor, makasal lang kayo ng maayos kahit sa office nga lang eh. Yung ating mga full-time staff, tapsilog lang ang pagkain. After that, we are not preparing for the big wedding. Maliban kay Preacher Maki.
Anak ng mahal na hari yan. Huwag ninyong silipin. Anak ng hari yan. Iba yan. But prinsipyo, kapatid, hindi... Kapatid, kailangan mo mag-focus sa kung anong dapat mong relasyon meron ka ngayon sa Diyos. Ayusin mo muna. Hindi pa oras eh. Hindi porket, wala akong pampakasal eh. Kausapin mo si Pastor. Or si Sir Willie. Si Sir Al or si Sir Roy. Sir Roy, pwede ba dyan? No. Kapatid, I'm telling you, nawala yung outline ko. Dahil kung ang puso natin, kapatid, ay mas tinitibok niyan, still ay nasa mundo. Still our heartbeat more on carnality rather than Christianity, hindi pa natin totally na ibibigay ang puso natin sa Panginoon. Kung balik pa rin tayo ng balik, on, off, para kang ilaw, kapatid, wala pa. Hindi pa totally nasa Panginoon yan. Because it is hard to place our heart on God's mission and in His ministry if our heart is far from God. Malayo ang puso natin, kapatid, kung hindi kung ang ating puso ay hati pa rin sa mundo, hindi natin maibibigay ng fully yung ating puso sa gawain ng Panginoon. Kaya no wonder pag oras ng bigayan, imbis na nakangiti ka, nakasimangot ka pa. Oras ng bigayan, pambira, parang tayong nabagsakan ng mundo na hindi naman tayo pinipilit na magbigay because, kapatid, yung tinuturo ng ating mahal na pastor all about giving, sabi ko nga, napakapalad natin. Na meron tayong reminders na ganyan sa ating mahal na pastor. Kaya nga dito sa ating binasang talata po dyan, ang isa sa mga naging problema ng mga Hudyo ay maling pangunawa sa sinasabi ng salita ng Diyos. Tulad na lang na sinabi ng Panginoon that He is the bread of life. Imagine yung pati yung Panginoon, inimagine nilang tinapay na kakainin nila. Inimagine nila na, of course, may dugo, may flesh ang Panginoon, na ang Panginoon literal ang kakainin nila. Bakit ganun ang thinking nila? Dahil hindi nila alam, sumasama na lang pala sila sa Panginoon, but their heart is far from God. I'm telling you, kapatid, wrong understanding can lead us to wrong decision. And it will lead us to wrong direction. Pwedeng mabago ang ating pananamit, ang ating pananalita, but ang ating puso, kapatid, that is the main problem. Ano sabi ng Bible sa Matthew chapter 15 verse 8? Matthew chapter 15 verse 8, sabi ng Bible, "These people draw it nigh unto me with their mouth and honor it me with their lips, but their heart is far from me." Yan ang isa sa problema ng maraming Kristiyano ngayon, mga kapatid. Kung saan ba nakatuon ang ating puso? Tanungin natin ang sarili natin ngayon. Saan nakatuon ang puso mo? Pwede ko bang tanungin, na kanino? Nasaan? Kanino? Nasa Diyos ba? Or nasa Kanya? Naiwan po. Break into pieces eh. Madami sila. Here's, nakatuon ang ating puso. The disciples here, same as we are. Marami tayong napapakinggan na salita ng Diyos. We have a church, we have a pastor na malalim na nag-aaral ng Biblia at dinadala tayo sa punto ng ating mauunawaan ang kanyang hinahayag na salita ng Diyos. But kung di tayo lumalago, there is something wrong in our heart. Merong malaking problema ang puso natin sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Simula bata pa ako, kapatid, sabi ko nga, maaring hindi ko pa gaano habang lumalaki ako, yung preaching na ating mahal na pastor, talagang mas lalo ko napapamahal every time na aking naririnig. Kahit gaano man kapuyat, full-time staff, sabi ko nga, kami ay, hindi ko naman minimenos, kapatid, but yung aming ginagawa ay para kami ay makapagbantay sa ating simbahan. At sabi ko, every time na makakapakinig ako, andyan ang ating mahal na pastor,
Hindi man lang bumisita sa akin si Antok. Bakit? Andun yung interest mo eh. Andun yung puso mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya hindi ka pwedeng antukin. Kailangan ko to, kailangan ko to. Kailangan ko lumago sa gawain. Kailangan ko lumago sa ministry ng Panginoon. Kailangan ko to, hindi ako pwedeng matulog. Oh. Alam mo ba, napakapalad mo kapatid? Na may simbahan ka na naka-aircon pa. Minsan pag pinalipat ka ng usher, gusto mo nasa tapat ka pa ng aircon. And then pag oras ng giving, ang lamig naman ng ulo mo dahil tapat yung aircon sa'yo pero nakasimangot ka. Pag bibili tayo ng aircon kapatid, anong hinahanap natin? Siyempre malamig, alam namang mainit. Yung inverter, tama? Para ma-less yung expense. Ilang unit ito, pastor? Bilangin nyo na lang mamaya. 35. Can you imagine, kapatid? Ilan ang metro na bawat isa niyan, kapatid, ilan dyan ang kumukonsumo? 35? Sabihin natin, ang monthly, kapatid, nasa 130, let's say 130,000 every month. Ilan ang part mo doon? Then pag at the end of the year, magkukuhaan ng mga stub ninyo sa the whole year na inyong nabigay, kahit electric pan, hindi pa nabayaran. You see? Natatawa kayo kanina, parang natahimik kayo. Balik tayo, kapatid. We need a heart that is changed by God, not on carnality. Sabi nga ng Bible, Romans, buksan po natin saglit. Romans chapter 8. Romans chapter 8. Nakatayo lalamunan. Katabi ko si Preacher Maki kanina. Talagang napakabango. Napakabango. Isang Sunday po, isang bote ang nauubos niya ng pabango. Grabing bango. Iba talaga pag in love. Romans chapter 8, verse 5 and 6. This is no offense, mga kapatid. Ay kababata ko po yan. Kaya nga nung sinabi ng ating mahal na pastor kanina, na lagi niya kaming pag galing siya ng state, may pasalubong din kami. Pag kapit tuko kami niya ni Maki. Even sa pagpapagupit. Kaya naalala ko pa si Sir Jester na talagang alaga kami niyan sa kurukat. Minsan nung medyo may crush na rin ako noon, ayoko nang yung piluka, yung parang dinilaan ng kalabaw. Ayoko nang ipakrukat. Gusto ko pahaba na. Kaya habang ginugupitan ako, umiiyak ako. Pero hindi ko pinapakita kay pastor na nasa likod lang namin eh. Kaya, nung napunta na ako sa mission, same thing na ginagawa ko dun sa ibang mga bata din. Pag nagpapagupit ako, sinasabay ko sila. Kaya, ibang impact, kapatid, ng ginagawa ng ating mahal na pastor. Romans chapter 8, verse 5, sabi ng Bible, For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. On verse 58, balik po tayo sa inano natin kanina. Jesus Christ talk about Himself na kung sino man ang tatanggap sa Kanya ay makakatamo ng buhay na walang hanggan. Hindi iinumin yung kanyang dugo at yung kanyang flesh para sila ay maligtas or something. This is all about the gospel. Ang pagkakaintindi ng mga Hudyo, flesh and blood of Jesus Christ, literally. Kailangan nilang kainin. Ano pang sabi sa verse 68? Punta po tayo dyan sa verse 68. In verse 68,
No, verse 60 rather, sorry. Chapter 6 of verse 60. Na nung narinig nila yun kapatid, ang mga sinabi ng ating Panginoon, verse 60, many therefore of his disciples, when they had heard this, said, this is an hard saying, who can hear it? Sabi ng mga Hudyo, parang napakatigas or parang ang hirap intindihin. Narinig ko naman pero hindi ko maunawaan. Hindi nga nila napapansin kapatid na malayo na nga yung puso nila sa Panginoon. Because ang mga tao na nandirito kapatid, sila yung mga nakakita habang gumagawa ng miracles ang Panginoon. Nagpagaling siya ng bulag, nagpagaling siya ng pilay. Nakita nila, wow, ang galing ng Panginoon, ano? Mga ito lang yung mga nagwawaw. Pero hindi talaga nila ninanamnam yung kanilang naririnig sa ating Panginoon. Sumunod sila because of the miracles na ginagawa ng Panginoon, not on the Word of God. You see? Kapatid, ang pinupunta pa rin kaya natin sa loob ng simbahang ito ay pakikinig ng salita ng Diyos? Or meron tayong ibang gusto? Or dahil, Brother Jude, wala kasing aircon sa bahay. Kahit paano pag Sunday meron. Brother Jude kasi, andyan si Crush. Brother Jude kasi, gusto kong ma-meet yung aking mga kamarites. Sunday na lang kami nakakapag-chika eh. Hindi marites, fellowship tayo mga kapatid. Amen? Mamaya may fellowship. You see, the good Samaritans. See? Kaya nga pagkakaintindi ng mga Hudyo, mga kapatid, kailangan i-partake yung flesh and blood ng Panginoong Kristo. But anong sabi dun sa verse 68? This is an hard saying, who can hear it? Yan ang sinabi ng mga Jews na divided na ang kanilang paninilaw. You know why? They were spiritually blind and deaf about the Word of God. Hindi na nila napansin yung kanilang sarili, kapatid. Nabulag na sila sa katotohanan. Bakit? Ang goal nila, makita ulit yung miracles ng Panginoon. Hindi para maunawaan nila yung pinipreach ng ating Panginoong Kristo. Because their heart is filled with carnality. Possessions in this world. Na sumama lang sila sa Panginoon, hindi dahil gusto nilang makinig at namnamin ang salita ng Diyos, but because they only want to react, wow, this man is amazing. Napakagaling ng taong ito. Susunod ako sa kanya. But nung narinig na nila ang preaching ng Panginoon, they question. Kaya kapatid, wag na wag tayong question sa salita ng Diyos. Wag natin questionin sinong nakatayo dito sa pulpitong ito. Maraming bumaliktad. They think na magaling sila. Ang hamon ko lang sa kanila, kung talaga sila yung may pinaglalaban, mag-mission sila. Kung literal na talagang may pinaglalaban sila, na tama yung kanilang doktrina, mag-mission sila. Ang tao ngayon, kapatid, nakabatay na sa itsura ng pastor. Oh. Kaya no wonder ang dami nyo dito. Guwapo ang ating pastor. Amen! Pwede nang umuwi. Oh. Hindi, 20%. Sabi ko nga, tinitignan ko eh. Kasi marami dun kapatid na medyo dumidikit-dikit sa atin, but Christian Bible, CBBC lang tayo. Hindi tayo nakikimingle sa kung sino man. Doon kapatid, sabi ko nga, ayoko dyan sa pastor na yan. Pwede ba kami lumipat sa inyo dyan, preacher? Ay, hindi po pwede. Bakit naman gusto niyo lumipat? Ang pangit ng pastor namin. Bira, sabi ko, grabe naman po kayo. Ibig sabihin, lumamang lang ako na isang ligo sa pastor nyo. Diba? Hindi, totally kapatid, sabi ko nga minsan, kasama yan sa percentage kung bakit bumabalik ang mga Kristiyano sa church. Dahil pogi ang pastor. Kaya alam nyo na kung bakit kayo marami. Diba? But kapatid, number one, baka mayari ako ni pastor. Number one na binabalikan natin dito, of course, yung salita ng Diyos. Amen? Extra na lang po yan, pero alam ko yung talagang binabalikan nyo. Lalo sa mga girls. Kapatid, ito lang.
nag-iisa lang si Ma'am Lerma sa puso ng ating pastor. Kapatid, nag-iisa lang si Ma'am Lerma sa puso ng ating pastor. Walang kokoryo. Guard. Kapatid, sabi ko nga, verse 26, balik po tayo doon. Nawala ako. Nandun tayo sa gwapo ang ating pastor. Hindi sa kung ano lang ang nakikita natin, kapatid, na kagandahan at konbinyente tayo sa simbahan, but bumabalik tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Bawat mensaheng ating napapakinggan, isa yan sa patuloy na nagpapalago po sa atin. Kapatid, ang hinahain sa atin ng ating mahal na pastor, hindi pang karinderya, hindi pang fast food lang, fine dining to, kapatid. Hindi nyo nakitang darating yun, Kala nyo kumakain lang kayo, hindi pang karinderya yun. Bakit? Pag fine dining, mabusisi yan bago nilalatag. Pinipwesto ng maayos yan. Di pag sa bahay, pag gusto natin, kahit itlog ang ulam, yung ketchup, dinadat-dat pa natin sa pinggan para yung plating maayos. Ganun ang ginagawa sa atin ng ating mahal na pastor. They serve it fresh. Good looking. Sino nadali dito? Ako, kapatid, nadali ako ng sushi. Na nasawsaw sa wasabi. Kala ko yung wasabi flavor ay matamis, na parang matcha or avocado flavor, nasawsaw. Kasi ganda ng plating, wow, sarap siguro nito. Pagyari ko, pambira, tuluuhog ko Maanghang pala. But kapatid, sabi ko nga po sa inyo, yung latag ng ating mahal na pastor, every time na siya ay nagpipreach, huwag din yung sayangin. Dahil kung ano ang pinipreach niya dito, kapatid, gusto naming mapakinggan din. Kaya bumabalik kami sa replay. Yung topic niya every Sunday school dito, yun din ang nilalatag natin doon. Because kung kayo ay lumago sa preaching niya, I believe, kapatid, nalalago din ng mga Kristiyano po doon. Nag-usap kami ng ating mahal na pastor, sabi niya, okay lang naman yun, but ilatag mo na nanaayon doon sa mga members mo doon. Kaya ako yung ulit na nagpapasalamat sa ating mahal na pastor na talagang isinasabuhay niya yung humility and determination. Kahit ganito na yung kanyang gawain, kapatid, never akong nakarinig sa kanya na minaliit niya yung mission. Gwapo ko pala sa TV. Never niyang minaliit. Magre-report ako, alam ni pastor yan. Minsan, di ako makakapag-report sa kanya. Alam ni pastor na bumagsak ang aking attendance. Makakapag-report ako pag 85, 89, pambihira. Hindi pa tapos yung service nyo, minessage ko na kagad siya. Pero pag bumagsak ang attendance, kita na lang kami next Sunday ni pastor. Pastor, babawi ako, pastor. Pinag-pray ko siya. But alam nyo ba, kapatid, na yung reply lang ng ating mahal na pastor, masaya na kami. Kayo, kapatid, gusto nyo pa, special pa kayo. Talagang dapat i-message pa talaga kayo ng bongga-bongga. Pero nyo ba, yung message ng ating mahal na pastor, message lang kami, great is our omniscient God, omnipotent God. Talagang fired up na naman! Tuloy na naman! Every Sunday, sabi ko, pambira, tapos na naman ang Sunday. Pinaparami yung kain ko Sabi nga ni Pastor RJ, pagtapos mo mag-preach, para ka nag-araro sa palayan. How much more pa ang ating mahal na pastor? At the age of 51. At the age of 51, sumisigaw pa! Nagpipreach pa! Sumisipa pa! Kaya nakakaya, kapatid, kung para kang papari-pari ka ditong tumayo ka sa likod ng pulpitong ito. 51 years old, dynamic pa. Mas lalo pa siyang bumangi sa tumindi, the more na nagkaedad siya. 51 years old. Let's go.
Sabi ko sa inyo mga kapatid eh. Oh. Minsan yung lakad ko mas mukha pang masatanda sa kanya eh. Bumabawi. Number 2. Last. Number 2. Matthew chapter 6, verse 21. Matthew chapter 6, verse 21. Number 2. Number 1. Number 1, we need to have a heart that is changed by God. And after we change, after na binago ng Panginoon ng ating puso, hindi lang natin dapat ipabago. Number 2, give your heart to God. Ibigay natin ang ating puso sa Panginoon. Huwag kay Mr. Right and kay Mr. Wrong. That will end up hanging on the tree. Huwag mo may translation doon. Matthew chapter 6, nandiyan na po kayo, amen? Sabi ng Bible, for where your treasure is, there will your heart be also. Dahil kung ibibigay natin ang puso natin sa Panginoon, hindi mahirap i-involve ang sarili natin sa mission. Taas ang kamay, sinong napawaw sa Ramos Tarlac? Taas ang kamay, huwag tayo magpaka-hipokrito mga kapatid. Sinong napawaw? Amen. Baba po. Next question. Sino nag-involve sa Ramos Tarlac? Nag-involve ng construction. O, ano, babaan kayo? O, na pag nagpatawag ang ating mahal na pastor, minsan, hina-high blood pa ang ating mahal na pastor pag nagsabi siya, sino sasama para magtrabaho doon? Walang tumataas dahil may date. Oh. Now, I'm not talking about sa physical. Sino ang nagbigay ng panggastos man lang para magtuloy-tuloy? Hindi ko na pinapataas ng kamay. Alam niyo yan sa sarili ninyo. Sino nag-involve ng inyong sarili para makatulong sa Ramos Tarlac? Minsan ba naisip nyo, every time na nagbabiyaya ang ating pastor, kung may pang McDo man lang siya, may pang Jollibee man lang ba sa daan? Oh. Naisip nyo ba yan? Oh, wala nakasagot. Kapatid, kundi lang pipigilan ni Sir Joe at ni Sir Maki, talagang lalagariin lagi ng ating mahal na pastor magramos. And dumating pa sa point na nag-abdominal pain ang ating mahal na pastor. Bira, nagpapaganda pa ng katawan si pastor? Ano ganun pa? Kapatid, hindi siya nagpapaganda ng katawan. He'll just make sure na fit siya physical and also fit siya spiritual. Dahil gusto niya pa tayong makasama ng matagal. Are you listening, amen? Narinig ako ng mga nasa likod. Nabalitaan niyo na nagkaroon siya ng abdominal pain. Dahil gusto niya maging fit physically. Hindi siya maatake ng diablo spiritual, atakihin siya physical. You see, dahil sa atin yun. And you will take it lightly every time na makakarinig kayo ng preaching. Na mas maraming pa tayong tampo kaysa ipanalangin natin ng ating pastor. Tampo na parang, hindi na tayo bata, kapatid. We need to be matured spiritually. Hindi na uso ang tampo. Pang 3 years old lang yun. Kapatid, salamat sa Panginoon. At nagkaroon ako ng bahagi. Nagkakaroon ba tayo ng prayers, kapatid? Minsan na, salamat Panginoon, you bless me. At nakapag-involve ako sa gawain sa Ramos. Minsan, mas nag-google na lang tayo. Kasabi ko nga kayo sa inyo kanina, yung panglaban nyo sa, sinasabi ng ating mahal na pastor, panlaban sa kapangitan. Mas nabibigyan natin ng, pinaglalaan natin ng pera. Yung pampapayat, pinaglalaan na natin ng pera. Pero naisip mo na, pag may dumating na pera sa'yo, ito yung aking tithes, ito yung aking pang Ramos Tarlac. I want to involve myself sa gawain ng Panginoon. Kasi nangyari, kapatid, sabi nga ng ating pastor, by tradition, hindi pa dumarating, ubus na. Bakit? Bayad utang.
Bakit nagkakaroon ng utang, kapatid? Hindi mo kasi binigay ang para sa Panginoon. Kaya ka nababaon na nababaon. Kasi yung para sa Panginoon, ginagamit mo pa. Naisingit ko lang, saan dun, Pastor, yung God's Heart for the Mission? Kasama yun. Kaya nagpapatuloy ang gawain sa Bulalakaw. Dahil, minsan mga Kristiyano, saan ba na, grabe no, ang laki na ng simbahan natin. Grabe, lamig ng mga aircon. Gwapo pa ng gwanda pa ng suot ng ating pastor. Bago ka nagtanong, kapatid, na makikita mo, nagtanong ka na ba kung gaano kalaki yung expenses ng simbahan? Kasi, kapatid, ang bira, kung ano lang nakikita ng ating mata, yun lang ang ating isa-side comment. Hindi, yung expenses kaya, kamusta kaya? Every Sunday kaya, magkano kaya ang nagagastos? Magkita-kita na lang kayo sa January 1 para malaman niyo at malula kayo. You see? Kapatid, also, tama na, mukhang iba na yung tingin niyo sa akin eh. Friends pa rin tayo, amen? And also, thank you brethren sa prayers po ninyo. We have a successful revival and anniversary na natapos. And sabi ng ating mahal na pastor, at least one soul winner sa isang simbahan, magpapatuloy ang gawain. But salamat sa Panginoon, hindi lang ako nag-iisa. Nandiyan yung aking misis. Some of the members ay nandyan, kasama ko sila through Google Meet. Diyan sila sa kanilang tahanan. Yung kapatid ng aking misis nandyan po. Katulong ko sila. Sabi ko sa kanila nung Sunday, I think 1 month before the revival anniversary, sabi ko, ang goal natin this coming anniversary natin is 250. 250. Yan, medyo okay. Sabi nila, kaya yan, pastor, kaya po yan. Okay. A week before the anniversary, sabi ko, parang playing easy ata. Parang 250, parang kaya lang sa aming abilidad. Iset ko kaya ng 300. The rest ay sa Panginoon. Sabi ko, 300 ang goal natin. Hindi dahil magaling tayo, but dahil alam ko na ibibigay yan sa atin ng Diyos. At dumating, kapatid, ang anniversary, and God gave us 319 in attendance. That Sunday. Marami pa nangyari dahil parito pa rin may mga na-aksidente pa akong mga staff, pero thank God, wala naman pong nangyaring masama. And magko-closing prayer na lang, bumagsak pa yung manta na ginawa namin. Salamat, wala namang nalagtukan sa ulo. Natapos, gusto pa sanang pumuntos ng dyablo, pero hindi siya nagtagumpay. On that day, nagtagumpay ang gawain ng Panginoon. Nag-report kanina si Sir Ray. Kaninang umaga, nag-service po sila doon. And we have 61 in attendance kanina. At kaninang umaga sa Bulalakaw. Kaya sabi ko, hanggat hindi mo sinusuko ang puso mo sa Panginoon, patuloy lang lalayo ang puso natin sa gawain ng Panginoon. Ibigay mo, kapatid. Pagkatapos baguhin ng Panginoon, ibigay mo. Patuloy lang po tayong lumago sa gawin ng pagbibigay. Sabi ko, na-provide ko sa family ko ang kanilang pangangailangan. Dahil na-provide ng Diyos ang aking pangangailangan. Sabi ko sa asawa ko, kung sino man ang higit na magmamahal sa gawaing ito, tayo na yun. Tayo na yun. Huwag kang umasa kung sino man. Kung sino magmamahal sa gawaing ito, tayo na yung dalawa. Binigyan kami ng anak, babae. Because God knows the needs of the mission. Wala po kaming pianist. Bagamat matagal pa magagamit sa gawain ng Panginoon ang aking anak. But hanggat nabubuhay ako, kapatid, I will make sure na sa gawain siya pupunta. Hindi ko hayaan na magkaroon ng puwang na kailangan niya mag-aral pa sa matataas na degree ng paaralan sa labas. Kung matututo lang din naman siya magmura. Mabago yung kanyang attitude, may impluwensyahan ng mundo. No. Hanggat nabubuhay ako,
I will make sure sa gawain siya pupunta. Bilang pagtatapos, kapatid, saglit lang tayo. Pinapabot, especially sa ating mahal na pastor, pinapabot ko aking pasalamat. Narito po kami, pastor, sa aming kalagayan ngayon dahil hindi ka nagsawa. Hindi ka tumigil. Wala pala ang panyo. Hindi ka tumigil, Pastor Hill. Hindi ka nagsawa, pat nagpatuloy ka sa gawain ng Panginoon. Brethren Church, hindi na po bata ang ating pastor. Binibiro ko lang kayo na 51 kanina. Naniwala din kayo, di ba? 51 years old, 10 years ago. 61 ang ating pastor. Hindi alatang senior. Meron sa inyo, 45 pa lang, binibless na agad kayo. Napapagkamalan pang senior. Di ba? Ba't kapatid? Sabi ko nga, gusto pa tayo makasama ng matagal ng ating pastor. And he'll make sure, sabi ko nga, parang talagang ang relasyon ng kanya kami ay talagang simula't simula dito pa naman. Talagang tinuring ko na siya na tatay talaga. Hindi niya kayo pinapabayaan doon. Hindi niya naman kailangan ng picture or video to prove. But, malaki ang part ng ating pastor doon sa gawain sa Buralaca. Nakikita niyo yung testimony ng ating pastor na out of nowhere ay halos walang katao-tao doon. Ang daming baka. Rancho talagang parang southern yung kinikwento ng ating pastor. Pero ba naalala ko, kapatid? Saan ba nagsimula itong simbahang ito? Wala pa yung mga gandang bahay na yan. Talahiban pa to. Wala pa naman ako noon. Ay, nandun na ako. Pero, of course, 1997, 98, 99, 2000, 2001 pa, Pastor Dex dito. 97 pinanganak. Mga bata pa po ako, Pastor. 97 lumipat. 97 po ako pinanganak. So, wala pang kamuang-muang. Out of nowhere, sino? Mga kasama ng ating mahal na pastor. Inakala nyo ba, kapatid, na one day, na magkakaroon ng ganitong klaseng gawain dito, with fully air-conditioned church, na dati, nung wala pang air-condition, grabe ang pawis ninyo, basaan ang kilikili ninyo. Pero kahit mainit, tulog pa rin kayo. Same thing ngayon. Pinaganda nyo lang. At kapatid, sabi ko nga kanina, wag naman na mas marami pa yung tampo natin sa ating pastor kaysa ipanalangin natin siya. Hindi na pabata ang ating pastor. Sabi ko nga, nung hindi siya nakapunta doon, sabi ko, Pastor, okay lang po. Mas kailangan po kayo ng simbahan dyan. Hindi ako nagtampo. Grabe naman, nangako na si pastor. Na-adjust no? Mas kailangan kayo ng pastor natin. Sabi ko, Pastor, okay lang po. That time, during my revival anniversary, doon sumumpong yung kanyang abdominal pain. Sabi ko, Pastor, wala pong St. Luke's dito. Lying in lang po. Wala pong maayos na hospital po dito, Pastor. Pag ikaw ay masakit ang ulo mo, UTI agad ang sinasabi. Masakit, may papilay-pilay ka, ay, UTI yan. Ano na yan? Matindi pa sa kapalpak ng mga hospital na yan. Walang St. Luke's doon. Kaya sabi ko, pag sinumpong to si Pastor Abdominal Pain, patay ako sa inyo. Bakit di ko siya inalagaan doon ng maayos? Kaya sabi ko, Pastor, okay lang po. Ba't nakarating ang munting regalo namin sa kanya that time? Ba't kapatid, masaya sa mission. Nung kalungkutan, talagang, sabi ko, at the age of 26, nilatag ako ng ating mahal na pastor. Hinanda ako ng ating mahal na pastor. At
hindi siya bumatay sa aking kakayanan, but sabi nga, kailangan na eh. Kailangan na may katuwang ka sa gawain ng Panginoon. The age of 26, may isa kaming anak. Masaya kami katrabaho sa gawain ng Panginoon. Sabi ko kay Mrs., hindi ko man maibigay lahat sa iyo. Ba't pangako hindi kita gugutumin? Pinoprovide ko ang pangangailangan ninyo dahil hindi nagkukulang ang Diyos ko para sa akin. Kaya salamat sa Panginoon because we have a great example ang ating mahal na pastor. Lahat ng narinig natin dito kapatid, sabi ko nga, sa halip na sumama ang loob natin, pasalamatan natin. Dahil hindi ka na makakahanap pa ng isang Pastor Hill. Nag-iisa lang ang ating pastor. Nag-iisa lang si Sir Jao. Nag-iisa lang si Sir Maki. Hindi man tayo pwede maging Pastor Hill, but pwede tayong lumakad sa yapak na nilalakaran niya. Magsitayong lahat, tayo pa yung manalangin. Kailan Diyos, salamat Panginoon sa mensaheng pong aming napakinggan. Thank you for your word, O God. You know our heart, O God. You know our minds. Alam niyo po ang kalagayan po namin sa inyo pong harapan. Tanging kayo lamang po nakakaalam kung saan po ba nakatuon ang aming mga puso. We are blinded. Kami po ay bulag sa katotohanan ng inyo pong salita. Nang ginagawa po ng dyablo, Panginoon, ay kami po ay nilinin lang para kami po ay maalis sa kung anong track na gusto niyo po para sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa kadakilaan po ninyo. Pinupuri ko po na pinapasalamatan sa aming buhay. Patawarin kami sa aming nagawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through the message. Then let's come to the throne of God with our family.
Dakilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa mga anak niyo na tiklop tuhod na lumapit po sa inyong harapan. Together with his family, O God, and I pray to please continue to pour out your blessings upon individuals tonight. Thank you for using Jude to bring that message, a heart for the mission. Continue to give us a heart, O God, that is full of, that is wholly surrendered in your ministry. Salamat na meron po kaming gabay, walang iba ang inyong salita, na siyang magpapakita po sa amin, magre-reveal sa amin, una ng inyong puso, Panginoon, bago kami magkaroon ng magandang puso para sa inyong gawain. Kinakailangan kunin po namin ang inyong puso sa gawain para magkaroon din po kami ng magandang puso sa gawain. Thank you, O God, thank you for the great revelation. Thank you for the words, the testimony that we heard tonight. Continue to use him and bless his ministry that you've given to him sa Bulalakaw po, Panginoon. Salamat po kay Pastor Dexter sa training na ipinagkaloob niya para kay Jude. Salamat po at binabalik po namin papuri sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. That's a great message. Amen. Everybody can shout aloud amen for that great message. Amen. Yeah, amen. At totoo po yan, mga kapatid. Kinakailangan natin ng bagong puso para tayo magtrabaho, para tayo magkaroon ng puso sa gawain. You know? Alright. Alam nyo, kapag ka nasa mission ka talaga, ang maling konsepto, nakita ko po nung pumunta ako doon, nakita ko yung gawain, at nakita ko yung attitude ni Jude sa gawain. Alam niyo yan, ang mga inobserbahan ko po sa mga preachers natin yung attitude sa gawain. Kasi ang nagpapahirap po sa gawain, hindi yung field, hindi yung soul winning, hindi yung kawalan ng pera. Ang nagpapahirap sa gawain ay yung attitude ng preacher. Pagka hindi magandang attitude mo, maghihirap ka talaga sa gawain. Pero ako po sabi ko sa inyo, naranasan ko ang lahat ng yan. Bago tayo nagkaroon ng ganito, no? Naranasan ko po lahat ng yan. Pero sabi ko, para lang ako nagka-camp. Para lang may camping kami araw-araw. So, kaya yung kumain ng sardinas, may talbos na sinahog, sa talbos ng kamote, yung kamote, talbos ng kamote. Pero, alam mo yung mga kapatid, yung iba hirap na hirap doon, parang hirap na sila, masama na ang loob pag naranasan nila yon. Sa akin, di parang nagkakamping lang ako At wala akong mahirap po doon. In fact, hanggang ngayon, kumakain tayo ng sardinas kaya salamat sa Panginoon. Nakita ko yung kanyang attitude sa gawain. Nakita ko kung paano siya mag-handle ng gawain, mga kapatid. Patuloy niyo panalangin siya at ako'y naniniwala na patuloy na lalaki ang gawain doon. I'm supposed to be there last, kailan nga yung anniversary? Nakalimutan mo na yung anniversary. Nakalimutan itong taong ito. September. Yeah, September. Yung kanilang anniversary, mga kapatid. Bata pa to, pero mas makalimutin pa kayo sa akin My goodness. Pero, hindi naman ho sa akin yung abdominal pain ko ay bunga lamang po yun ng nabaguhan sa exercise. At sana nung hindi ako makakapunta ron, kakausapin ko sana si Brother Graymond na siya nalang pumunta ron. Kaya lang hindi siya pinayagan mag-leave So, panalangin po ninyo at ako'y naniniwala na patuloy po siyang gagamitin ng Panginoon. Kanina habang sinasabi niya yung bills natin dito, electric bill natin. Nakita ko kanina sa table ko yung bills, yung ganito. It's 112,791. See, for 1 month or less than a month. Just for this building. Dito lamang po. May building pa ho tayo dyan, may building pa ho tayo doon. See? So naunawaan niyo po ang binabayaran natin monthly. See? Kaya sabi ko nga po sa inyo, ini-encourage ko kayo, humingi kayo ng record ng inyong giving. Kasi dito po sa atin, kinikip natin yung mga records ninyo. Ako po, mahilig ako sa ganon. Mag-keep ng record at organization. So pwede kayong humingi sa ating financial secretary para ma-check ninyo yung blessing ng Panginoon sa inyo. So it's not that naghahanap kayo
ng iyong binigay. No, hindi uso sa atin yan. Pero ang gusto kong mangyari, kahit na ako, meron akong record weekly. No, weekly ba o monthly? Weekly, yeah. Weekly. Iniingi ko po yan, record ko sa giving. Para malaman ko yung aking blessing, mga kapatid. See? Kaya salamat sa Panginoon na patuloy na pinagpapala ng Panginoon ang mga anak niya na sumusunod sa Kanya. Alright? So, kaya patuloy po tayong magkaloob, patuloy tayong magpagamit sa Panginoon. Huwag ho nating katakutan yung ibinibigay natin sa Panginoon. Sapat ang Panginoon ay marunong ho na tumingin sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Alright? Sabi ng Biblia, the liberal soul shall be made fat. Liberal soul. Yung liberal sa pagbibigay, yun po'y pinagpapala ng Panginoon. Oh. All right. So are you blessed? Amen? Amen. So we'll ask the ushers to please.